Pastor Jerry Patalinghog has a master's degree in ministry and has been in the pastoral service since 1990. His work experience includes being a district leader, church pastor, youth director, and ministerial secretary for Mindanao. At present, Pastor Jerry is the Adventist Muslim Relations Coordinator and President for the Seventh-day Adventist Church headquarters in Central Mindanao. And now, to present the good news in this journey, Pastor Jerry Patalinghog. May gabi sa tanan nato ng mga kapaglawom karon sa tibuok kalibutan. So tonight is the first night of our presentation, My Journey with God Season 2. Kini, this is the first topic nga atong isgutan karon. You know, we need to always read our Bible. Ang problema karon makigsunan, ngano nga daghan sa mga tao karon sa kalibutan nga dili ganahan magbasa sa Biblia. Pero kini Biblia nga atong basahon, masabtan ba? Muna atong tupiko karon primero gyud ini gabi una makigsunan makapaglaom gikan karon hangtod ta sa Nobyembre 20. So mag-uban ta dinhi na ay mga speakers nato makigsunan makapaglaom nga atong makita o atong madungog sa nakalalain nga dapit sa Mindanao. Karong gabi una atong isgutan, can the Bible be understood? Ngano man nga daghang malaging dili makasabot sa Biblia. Ngano man nga daghang mga katauhan nga daw dili ganahan magbasa sa Biblia. Adunay mga panahon nga dili kay mga panahon apan sa ako mismo nga kagalingon ng akong lula moadtog simbahan dili magdalag Biblia. Ang iya dalon paypay lang pitaka nga naman dili basahon Biblia kay dili ta kasabot. But you know what? Kung imong tanawon alang sa makatawan sa kalibutan, alang sa mga viewers karon, ang Biblia dili na kadili masabtan. Kung makadungog tang miingon nga can the Bible be understood, dili na mao. Sayop na. Nga naman, kung imong tanaw dili makigsunan, na dinhi ang kamatuoran nga atong mahatagan og pagsusi. So unsa magyod ang primero gyud nga yano nga buhaton nato unsaon nato pagkahibalo pag sinati sa balang kasulat. I'd like to tell you, salamat kayo sa atong pagdasik sa makigsunan nga maapil ning atong My Journey with God Season 2. Nga naman, kay dinhi makigsunan atong mabati, atong hibalaan unsay ang ayan buhaton aron sa kung panaw nga to sa Ginoo, kauban sa Ginoo, musangko gitas kadawagan. Makigsunan niya dinhi ang mga pamaagi unsaon pagsabot ang balang kasulatan. Na unsa magyod ang basic rule unsaon nato paghibalo sa Biblia. Na niya dinhi makigsunan. Kung imong tanawon ang Juan 7:17, nagisgot dinhi nga kun bisan kinsa nga tao nga mahibalo sa doktrina, kinahanglan nga itudlo dili gikan sa tuwa apan gikan sa Dios. Naingon dinhi sa Juan 7:17 ningon na balang kasulatan. Kung imong tanawon makigsunan, naingon dinhi sa Contemporary English Version. Dinhi sa New King James Version. But on screen ningon dinha, if you really want to obey God, you know, in studying the Word of God, nga nung magtuon ta, kaya gusto na itong masusi ang tanang kalagdaan sa Diyos, ang tanan niyang mga kabubuton, ang iyang mga lakang. Even if you want to obey God, kung gusto niya ka nga makasunod sa Ginoo, kinahanglan nga mahibaw-an nimo unsa kong gitudlo. Unsa akong ibasa. It's not only what I'm talking about, but it's what I'm reading sa atong pagtuon, sa atong pagsusi sa balang kasulatan. Unsa akong gibasa. Makigsunan kung imong tanaw dinhi, kining gisulti ni Juan, ang akong gitudlo ninyo dili ni gikan sa kuha, apan gikan ni sa Dios. Muna makiingon ko, kung ikaw magbasa sa balang kasulatan ug imo ning itudlo, ang imong pagtudlo, it's not coming from you actually. Apan gikan kini makigsunan sa balang kasulatan. Muna na kanindot. Gani makigsunan ang usa sa mga paagi nga himuon nato aron kita makahimos pagtudlo sa insaktong yod. Kanang dili ba itong kaugalingon o sa imang kay kita nga tao god, basta gani kay musulti na gani ang inila nga tao, kanang taas og grado, doktor, o sa pata dinha, murag mutuo dayon ta. And then, atong kuhaon niyang pulong, nga insakto kay taas magod siya grado, no? Doktor magod siya. Pero makigsunan, sultihan itong mga kigalaan, mga kapaglaom, daghan sa mga tao nga diin, adunay taas na kibalo, apan kung magsulti sa balang kasulatan, lahi kayo. Pero saan man nato makigsunan? Kung ikaw magmensahe, it's not because you are a doctor. Because sa imong pagka-taas o kahibalo, usahay, ang Biblia na nasa ubos.
Nainuno ko sa usa ka sugilanon sa kasinatian ako. Sa diha nga pastor pa siya, iyang gibutang dito sa taas sa iyang balay, ang pinakataas nga sertifiko, ang Certificate of Ordination. Sa diha na doktor na siya, iyang gipaubos iyang Certificate of Ordination, gibutang niya sa ibabaw ang Certificate pagka-doktor. Ambot, kung ninyo mong tanaw makigsunan, mahigala makapaglaom, ang atong kahibalo, dili na mo supersede sa kahibalo kalam sumala sa gisulti sa Biblia. Naging na balang kasulatan sa Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15, ingon sa dini, do your best. Himuha ang pinakamaayo. Usawa nimo, aron pagdaog nimo sa aproba sa Dios. Nga kung ikaw gani mutudlo, nga dili ka maulawan ba? Nga kanang imong mensahe makapaglaom, kanang pagtudlo nimo, mensahe nga tinuod. Mensahe nga dili minaumao, mensahe nga gikan sa pulong sa Dios. Dahil siya yung din, do your best to win God's approval as a worker who doesn't need to be ashamed and who teaches only the true message. Ang pagkutanan karon, alang sa itong mga viewers, alang sa itong mga listeners sa atong radio, kumusta man ang atong ginatudlo? Ang atong ginatudlo ba, mao ba ning tinuod nga mensahe? Kining akong gisulti, tinuod ba ning mensahe? O sa'yo makaingon magug ko, daghan nagpatuto karon makigsunan makapaglaom, bisan pa makaingon ta nga taas og grado, pero maingon sila nga kining akong gisulti ninyo, paminawan ninyo atong lakbitan gamay kining vaccination. Ngano? Sa kung kamo bakunahan, namarkahan na mo sa mananap nga mapintas. Asa man ang kibalo gikuha. Makigsunan makapaglaom, usahay magsulti ang tao, pinasikat siyang kahibalo, nagtuon ko ana, ako nang gitunan sa kolehiyo, gibasa na ko ang libro, pero dili Biblia. Makapaglaom, kung gusto ka mong mahibalo sa tinuod nga mensahe, walay lain nga basihanan, walay lain makapaglaom nga imong hatagan pagtagad, but it's only the Bible, the Word of God. Kung ugaling dili ka makasabot, kung dili ugaling lisod kayo pagsabot kanimo, now, magampo ka. Pangayo sa Ginoo. Ask God for help. O bitaw na nga, sa itong pagtuon sa Biblia, mag-ampo gyud ta, mag-ampo ta. Sa di pa magtuon, nga naman. Kaya kung ikaw lang makigsunan, makapaglaom, magtuon sa Biblia, walay giya sa Diyos, pakyas ang tanan. Sama kang David. Si David makapaglaom, ginihog sa Ginoo. Aba sa diha nga siya, adunay tinguhaon nga, tunan ang pulong sa Diyos o kabubuton, mangayo o siyag tabang. Ingon siya din sa Salmo 119, versikulo 18, sa Ginoo, ablihi akong mga mata. Ablihi akong mga mata. Aron makakita ako sa kibulungan na kamatuoran, diha sa imong mga balaod. Nindot kayo, no? So si Haring David makigsunan, bisan pa sa dinihog sa Dios. Wala siya magsaling nga hari, nabitaw ko. Wala siya magingon nga ako bitaw dinihog na si Ginoo. Ako bitaw tao sa Dios and I can translate and I can interpret anything. Wala. Bisan si David, ingon sa dinig, Ginoo, abrihi akong mga mata, aron ko makakita. Makigsunan makapaglaom, muna ang tuyo, nato, ngano nga ito ning gisgutan, usaw na to pag sinati, paghibalo sa kamaturan, tinuod nga mensahe, the true message. Daghang biya sa magawali karon nga nagalakaw-lakaw, daghang biya makapaglaom, makigsunan nga diin, makita no magdalag Biblia, na dili mo na ego ang pagdalag Biblia na okay na. Muna nga, daghang nagdalag Biblia, apan wala gyud na suta pag-ayo, unsa ang gidaladala nga pulong sa Dios. Makapaglaom, naay 5 ka mga rules. Unsa na to pag-ila o pagsabot ang balang kasulatan. 5 lang ni ka mga rules. Rule number 1. Rule number 1. Unsa man nato makigsunan nga ato masabtan ang pulong sa Dios, tagingon dinhi ang rule number 1. Study the Bible reverently, with a sincere desire to know and to practice the truth. But pasabot, ngayon mong tunan na balang kasulatan, kada bang tinudaan na iba? Dili ka nang for the sake lang ugbasa, muna ingon to usa ka Sharon akong gibalusadihan sa Basilan isa nga, you know, Pastor, I read the Bible from cover to cover. Have you read the Bible from cover to cover? Iko nga, lahi man akong pagtuon sa Biblia. Kaya pagtuon ko sa Biblia, dili man from cover to cover. Ako topical man. Karong adlaw, akong tunan ang Espiritu sa Ginoo. So magtuon ko about Spirit of God. Sa ugmaw na, ayaw pagtudlo sa kuwa. Kay mas maayo pa ko sa Biblia sa imuha. Nga naman, nagbasa ko sa Biblia from cover to cover. Pero yung pagbasa, magkigsunod mo rin magtaphaw kayo.
it was not sincere. It was just for the sake of reading the Bible. Na may uman makigsunan nga magbasa sa Bible, ingon sila basa na pero wala na silang utok. Muna makikita gani ko mga higala makapaglaom og Biblia nga daghang linya kanang Bible nga bisag asa ka babri dagi pang markahan sa ato pang Biblia gistun-an pag-ayo, gisabot ang nabasa o gikinabuyan ang kamaturan. Pero usahay mga kapaglaom, adunay daghang mga tao karon nga nagsigilag linya sa Biblia, apan ang Biblia wala makalinya silang kinabuhi. Wa gyapon mga usap. You know, study the Bible reverently with a sincere desire to know the truth and practice it. Human ako, masinati ang kamaturan na sa Biblia, ako nang kinabuyan. Ang pagkutan na karon, kung akong sination ang kamaturan, unsa man ang kamaturan? Naman na niya itong matayan pag-ayo. Now, what is truth, by the way? Kadaghan kasi kamaturan, nga kami nagdalag kamaturan, pero kung imong tanaw ng kinabuhi, layo kayo. So, unsa ang kamaturan, makigsunan, makapaglaom, nga atong ipahat sa uban. Na dunay tulo ka, butang gisgutan din ako ning gilangkob, mo ni din ang kamaturan. Of course, akong ipakita din ha, na itulo makigsunan ka, makapaglaom ka, butang na diha, akong diyan ang Bible, actually ka ng Bible, mo ng Bible ni Ellen G. White. Dito may silang balay, akong gikuha, ako tinisingan na ito, pastilan pagkabugat yun, ang Biblia, pagkadako nga Biblia. So, si Kristo na ang Biblia na ang kasuguan na. So, tanaw na ito mga kapaglaom, unsa man ang kamaturan diskutan sa bilang kasulatan, nga atong tunan, unya kinabuhian. Una, si Kristo, mao ang kamaturan. Basahan na ito mga kapaglaom, nasa Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Klaro gisulti din Juan, Kapitulo 14, versikulo 6. Ikaw din siya, I am the way, the truth, and the life. Jesus answered, without me, no one can go to the Father. O sa ingon niya makiksunan, makapaglaom, I am the way, the truth. Jesus is the truth. Kung siya makapaglaom mo ang kamaturan, kung siya mo ang agianan, walay lain makaadto samahan, makasaka samahan, gawas lamang kaniya, He is the only way. Kung siya makapaglaom mo ang dalan, kung siya mo ang kamaturan, iyon siya nga, makaadto mo sa kumamahan, pinagi sa kuwa. Maunang unang kamaturan nga itong tanan pag-ayo. Kumiyon ko nga, na ako'y kamaturan, pero akong kinabuhi, layo kang Kristo. O saan ako pagpamatuod, pag-manifest sa kamaturan nga naa ka nako. Ikaduha, nga nung kita magsusi sa balang kasulatan, aron masinati sa kamaturan. Juan 17, versikulo 17, John 17, verse 17, yung siya, sanctify them through thy truth, and thy word is truth. Magkapaglaom, imo makita, ang una nga kamaturan gisgutan, Jesus is the truth. Ikaduha, the Word of God is the truth. Muna akong gana kaganiha na ang Biblia, na si Kristo, na po ni katulong kasuguan. So magkapaglaom, ang pulong sa Diyos, muna yung kamaturan, I highlighted the Word, thy Word is truth. Ikaduha na, ikatulo. Isa nga na ba na ikatulo kamaturan o saramang kamaturan? Well, the Bible tells us that there are three truths gisgutan sa malang kasulatan. Juan 14:6 gisgutan na to. Juan 17:7, ang ikatulo makiglaan, makapaglaom, makigsunan, kanang naa diha sa Salmos 119:142, ingon din ha. Thy righteousness, okay? Basahon niyo makigsunan, Salmos 119, versikulo 142. Thy righteousness is an everlasting righteousness, and thy law is the truth. Tulo ka po. Klaro kayo magkapaglaom. Ang kasuguan sa Diyos, maong kamaturan. Ang pulong sa Diyos, maong kamaturan. Si Kristo, maong kamaturan. Kining tulo makapaglaom, nalangkob kini, nga mao kini ang tunan pag-ayo sa tao, samtang kita magabasa sa pulong sa Diyos, aron mahibalo ka sa kamaturan. Mahibalo ka kang Kristo, mahibalo ka kanunay, unsay iyang pulong nga gibilin ka nato. We cannot talk to God now. And God cannot even talk to you and talk to me. Usay, nagbubuhon lang ta. Mura lang tabitag maghalusinit nga, ginuor ba ito nag-istorya sa kuwa. Ay, tao makiksunan, makapaglaom, nga inikadungon lang, tingog sa talo to. Hala, gistoryahan ko sa Ginoo. No, dili na mao. And so, thy law is the truth. Ikaduha, nga punto. Ikaduha nga punto. Rule number 2. Accept the Bible as God's voice to you.
Dawaton nimo magkapaglaom ang Biblia ingon nga pulong sa Dios nga nakigsulti kanimo. Mo bitaw na magkapaglaom, no? Nga kung imong tanawon nga ang Dios makigsulti karon, di naman makigsulti ang Ginoo karon nga kanang naong og naong, kanang face to face. Mura bitaw karon po di kay ta makatigom og face to face, ngano tungod sa to new normal. Kani ato makapaglaom, makiistorya pa ang Ginoo naong sa tao karon dili na pod. Dili lang kanang new normal. Apan tungod kay dili na kini maong panahon theocratic form of government sa Ginoo nga okay mo na himuon nimo. Nito kay makasulti Ginoo sa tuwa no kay maminol ta Ginoo unsa man si David unsa man ni Ginoo sulungon ako na ayaw. Ginoo himuon ako ni o sige. You know, he's always consulting God. Why? Because God talked to them personally. Karon wala naman. So karon magigsunan magkapaglaom kay di naman makasulti ang Ginoo kanato. And then we have to read His word. Ang Biblia, dawato nato kini nga pulong sa Dios. Ingon si Kristo, Juan 10:27. Of course, kato sa Mateo sa isa, ang akong mga karnero makadungog sa akong tingog, makaila ko nila, o sila musunod sa kuha. Sa ato pa makapaglaom, kung makadungog ka sa tingog sa Ginoo, kung karnero ka ngayon sa Dios, musunod ka. Ang 28, ingon na, tagaan ko silang kinabuhi, ng walay katapusan, o wala na bisan kinsa nga tao pa, nga makakuha kanila gikan sa kung kamot. Ako lagi highlightan makapaglaom, kinigingo din sa 18, no one can snatch them out of my hand. Niya din ha, makapaglaom. Yes, it's on the screen. No one can snatch them out of my hand. I will give them eternal life. Nindot kayo, no? Kung kini ihatag sa Ginoo, kinabuhi nga walay katapusan, walay makakuha niini gikan siyang kamot. Karon, kung kini gisulti sa Ginoo, pasalamatan nato ang Dios. Nga ang minsay nga atong madungog, ihang pulong, ang minsay nga atong mabasa, tingog sa Dios. Mao kana makapaglaom ang nakanindot kung magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Gani, naapay rason nga pasalamatan nato ang Dios. Nga naman, kay ang mensahe naabot sa inyo karon diha sa iyong puluyanan. Ang mensahe sa Ginoo niabot sa tuig dulongog alang sa to mga viewers atong gitanaw karon sa ato ang Facebook, sa ato ang YouTube, alang sa ato mga listeners sa radio, sa Hope Radio, mga kapaglaom, atong nadungog karon. Apan nindot yun itong makadungog, makakita pag yun ka, no? Mas lahig ito magtanaw ka, unyong maminaw pag yun. Pero diya din ingon na ba lang kasulatan? Basahon nimo unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13. Okay? Unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 13, ingon din magkapaglaom, therefore, we never stop thanking God, and when you receive His message from us, dili gid mi mahunong, di gid mi makalimot, di gid mi mahunong og pasalamat sa Dios. Sa din nadungog ninyo ang mensahe gikan sa amoa. Ang pakutanan karon, kanang mensahe gikan sa amoa. Amoa ba gyud na? Dili. Nga naman, pareho na basa magkapaglaom. You didn't think of our words as a mere human ideas. Ayaw magunaw na. Kaya kining ato nabasa karon din hunahuna ra na sa tao, hunahuna ra na ni patalinghog. No, it's not. Apan gibasa nato ang pulong sa Dios, atong dawaton kini nga pulong sa Ginoo, nakigsulti ka nato. You didn't think of our words as a mere human ideas. You accepted what we said as the what? The very word of God, which of course it is. Kaning gibasa dinhi nga pulong nato makapaglaom, pulong ni sa Dios. O kana siya makapaglaom muna ang atong madungog gikan sa Ginoo. O kana nga pulong magpadayon kana nga magalihok sa mga katawhan nga mudawat og motuo. Pero sa man na kung ikaw paminaw lang sa pulong unya, wa lang nimo hunahunaa. Wala gyud kinahanglan nga imong hunahunaon makapaglaom og imong kinabuhian. Karon usa man nato paghibalag, pagkakaplag sa kamatuoran, kanang suhito kanang ingon ako nga subject for subject ba. Dili kay kanang ratsada nga basa nimo gikan sa cover to cover. Unya gipangutan ako karon, kay nagbasa man ka sa Biblia cover to cover. Unsa may gisulti na Apostol Pablo mahitungod sa mga bayot, kay bayot man to siya. Ikaw nakabasa ba kadiha nga mga bayot kung makabilin sa kinabuhi sa pagkabayot, dili maluwas. Isa-asa mo na makita. Ikaw nagbasa man ka. Isa nga amay magkakay makahinumdum ka, ako nagbasa pero ako kinumdum. Ibasa na ako makapaglamang Korinto.
Isa kinsa nagsulti ana, ko si Pablo, isa nga napas Pablo diri. Nga naman, tungod kay iyang gibasa, iya lang i-ignore, di niya kinabuhian ang iyang nabasa nga kontra sa iyang kinabuhi. How can one find the truth in a particular subject? Makapaglaom, pabasahon nato ang Isaiah 28, dili maguni kay ratsada from cover to cover. Magbasa ka Biblia, dinhi gamay, dito gamay, hantong masabtan tanan, atong basahon. Isaiah sa ingon, 28:9, nag-ingon siya dinhi, to whom will they make the message understood? To whom will they explain this message? Ahamanin ako isaysay. To the children? No? Katubang mga masusong nga bata? Dili. Dili ni. Para sa mga batang gagagmay. Apan para sa mga dagko ni. Nga naman, versikulo 10, ingon din He tells us everything over and over in one line at a time. One line at a time. A little here and a little there. O sa kuno, gikan dinhi gamay, hanto dinhi gamay, ayo kay cover to cover. Kung magtuon ka makapaglaom sa pulong sa Dios, kinahanglan imong tanan pagayo, ginagmay dinhi, balik sa tunga, hangtod ang tanan imong masabtan. You see? Kini kay pulong man sa Dios makapaglaom, si Apostol Pablo nagsulti alang kanatong tanan. Batan niyo pagayo, sa diyang ika magtuon sa balang kasulatan, imong madiskubrihan ang nagkalalain nga mga punto sa nagkalalain nga mga manunulat. In other words, the writers of the Bible, they had their own message, na sila mensahe nga sulusama raani. So imo nang tagikon para sa kuwasan, magtuon kog Bible ka ng different kinds of translation. NIV, TLV, o sa para uban din ang mga version. Now, Today's Living Bible, New Living Translation, ganahan ko ana magbasa-basa. Pero dili makapaglaom, dili sa translation lang. Apan sa mga basahon, kay gisulat sa nakalalain ng mga manunulat. For example, kang Pablo. Si Pablo makapaglaom pagkadaghan kay mga nasulat sa Biblia. And we called him Paul the Apostle of Christ. O sa may gihimo ni Pablo makapaglaom, niya dinhi, mato pa niya sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 13 kanayon, when we tell you these things, among gisulti ni sa inyo ha, wala mi magamit among kaugalingong pulong. Wala mi magamit sa among kaugalingong kinaadman kay kami batid sa Biblia, kay kami taas sugrado. Wala. Karon sa gingon niya, versikulo 13 padayon, instead, amo kining gisulti nga pulong, gihatag kanamo, pinaagi sa Espiritu. In other words, ang pulong gikan kang Apostol Pablo man kapaglaom, dili kay iyang kaugalingong pagsabot. Apan gihatag kanila, gisulti nila, gikan sa Espiritu. Using the Spirit words to explain spiritual truths. Ngano? Sa diyang ikaw magsaysay sa mga pulong sa Diyos, mahimo lamang masaysay ni mo pag-ayo kung ikaw giyahan sa Espiritu. O ikaw po nga naminaw, makasabot po ka kung ikaw puno po sa Espiritu. Nga naman nga mga tao di man kasabot. Nga naman nga sila muragwala silang buot sa dihang ikaw magasaysay sa kamaturan pinasikat sa pulong sa Diyos. Nga no, tungod kay wala po sila hunahuna makapaglaom ang pulong sa Ginoo. They were not guided by the Spirit of God. Na karon, unsa may metodo ni Kristo sa diha nga siya makapaglaom musulti sa kamaturan, unsa may metodo niya aron masabtan gyud ang tanan. Na unsa may metodo niya? Isa kaning Biblia. Mo na pagsabot ninyo. Yung sa niya pagsaysay, isa nga gikan sa kang Moises, Lucas 24, 27, 28. Gikan makapaglaom kang Moses. Okay? Kini gisulat ang kasulatan hangtod sa basahon sa mga propeta. Sige, saysan ni Kristo. O ganyan nagpadayon sa makapaglaom, luksot ang atos 44. Lagyan sa verse 44. And Jesus said to them, Jesus mayroon kaniya, samtang ako nakiguban kaninyo, ginasultihan ko kamo nini mga butanga, nasulat na nimi tungod kanako diha sa balaod ni Moses. In other words, magkapaglaon si Kristo mismo na isgutan na sa panahon pa ni Moses. In other words, si Jesus, nagsaysay siya sa kasulatan, gikan pa kang Moses. Hangtod sa panahon sa mga propeta. Kining mga libruha, matod pa sa versikulo 44, kining mga libruha sa mga propeta ug ang mga salmos kini mahitabo gyud ug nangahitabo ng uban. Nanghitabo na. Buti ba sabot pagkapaglaom, gasadiya nga siya nagsaysay mitungod sa kasulatan, iyang gikuha gikan sa Old Testament, hangtod sa New Testament, na ako'y nahibalag nga pundok, I will not mention unsa nga pundok, abasab na nagisgot mi, isa nga, ngano nagbasa man kaan ng
daang tugon, ngano nagbase man ka ng Exodus, ngano nagbase man ka ng Leviticus, isa wala na para na sa mga Israelhanon. Karon magsugod tagbasa para sa ato ang mga Kristiyanos, panahon nato nga mga hintil nga kabig, magsugod ta buhat 13, kanang uban wala na. Magkapaglaom matay pag-ayo. Aban kung imong tanawon, versikulo 45, iko dinhi, then he helped them understand the scriptures. Magkapaglaom, dinhi naisgutan unsaon pagsabot ang balang kasulatan. Muna makiksunan, kini mo atong hashtag pagtagad karon kay dunay mga lakaw unsaon ato pagtuon ang balang kasulatan. Ikatulo nga lakang, rule number 3. Limaran ni Karol. Rule number 3, the Bible is its own best commentary. Ayaw mga kapaglaom og sulti basa sa Biblia, pagkahuman atong interpret ang balang kasulatan, pinasikan na po sa ato ang kaugalingong interpretasyon. No. Kinahanglan ang Bible, muna ang mo-interpret sa iyang kaugalingon, muna mo saysay. Kanawa rin ang isulti sa balang kasulatan, diya sa buhat. No? Buhat 17:11. Unsa may gihimo sa mga tao sa mga Bereans, ngano man sila labaw man sila sa mga tao sa Tesalonika. Ngano nilabaw man sila, niya magkapaglaom. Ilang gisaysay ang kasulatan, gisusi ang kasulatan, malipayon nilang gidawat kini, og ila kini gitunan adlaw-adlaw, day after day. They study the scriptures to see if these things were true. Sa ito pa, gitunan matag adlaw. Ayaw magbasa lang taghilanta na ta. Magbasa kang Biblia kada adlaw, alang sa tumakigsunan. Membro sa iglesia, doon na kitay Bible reading kada buntag, 1 chapter a day. Himuon na ito na. Nga naman, aron nga atong masinati ang pulong sa Diyos, magiyahan ta. That's rule number 3. Rule number 4. O sa may ikapat nga mga lakang, o saan na ito pagtuon ng balang kasulatan. Makapaglaawin ko din there should be perseverance in research. Di ba kasabutan kapoy man kayo, tulog dahin ka. No. Perseverance in research. Iyon ang balang kasulatan, Juan Kapitulo 5:39. Nga naman nga, magsige magkagtuon. Nga naman nga, batiyon mo ang kadasig pagtuon. Why? Verse 39 in John 5. Kamo nagasusi sa kasulatan, tungod kay nagunahon magud kamo, nga kamo makakaplag o kinabuhi walay katapusan niini, o ang kasulatan mo kini nagsulti may tungod kanako. Nga na magsulti ta, nga na magsusi ta, tungod kay naa magud dinhi ang kinabuhi nga walay katapusan. Tagaan kita makapaglaom og ganti. Kung siya dinhi, nagunahuna man mo, dili ta makikitag bulawan dinhi. Dili ta makikitag kwarta, makapaglaom dinhi sa Biblia kung mabasa ta. Apan labaw pa sa bulawan, labaw pa sa salapi. Kinabuhi nga walay katapusan. Muna ingon dinhi si Apostol Pablo, kadto kan Timoteo. Timoteo, 2 Timoteo 3 verse 15, nga himuon nimo ang pinakamaayo pagpresenta sa imong kagalingon ngadto sa Dios. O gonya kana bang tinud-anay, inulay, ingon niya ikaw nga tinuod nga magbubuhat, nga dili ka maulaw, nga imong isulti ang kamatuoran sa insakto gayon. Now, tanaw pag-ayo makapaglaom sa diha nga si Paul o si Silas, nakita nimo din sa Buati City, si Paul o Silas sila dito sa Salonika. Nagasulti sila sa maing balita. Unya, wala man mo tunguban, ningato sila sa Berea, sila gyapong duha. Sa tuwing sa asa sila makapaglaom, ila kanunay gisulti ang maing balita, ilang gisulti kanunay ang kamatuoran. Si Paul na lang usama makapaglaom. Dito siya sa kining Athens, siya po nagsigig sulti. Apan doon yung mga tao nga di mo tuo. Yan o, di magiging madala ni mo tanan, na ay dili mo tuo. So, niini, dito siya sa Athens, dingato siya sa Areopagus. Pagkawos si Areopagus makapaglaom, iyang gisulti ang kamatuoran, nagya po yung mga tao di mo tuo. Na ang punto na ko dinhi, nga bisan wa sila tuwi dinhi, nagpadayon sila og sulti, nagpadayon sila og tuon, nagpadayon sila og plastars kamatuoran, wali sa mensahe. Muna nga ayaw gyud kaluya, padayon. Ayaw mga kapaglaom og undang, lahutay. Ikalima, katapusan. Rule number 5. There is to be no adding or taking away from what the Bible says. Mga kapaglaom, ayaw kay kuha-kuhai, ayaw po dungag-dungagi. May kita mo kakuha ra ba? Ang Biblia nagingon, ayaw kuhain nga naman. Kaya kung imong kuhaan ang naadini sa pulong sa Diyos, kuhaan po imong luna dito sa langit. Ito basahon. Proverbio 35. Everything God says is true, and it's a shield for all who come to Him for safety. Baka paglaom, ingon din ang tanan nga, gisulti sa Diyos, tinuod na, ug mao na ang atong taming. Muna ang Diyos, mugiya ka na to, siya'y magatabang ka na to, o ingon niya, ayaw, usba. Ingon din ang 30 versikulo 6, don't change what God has said. Kung sa gisulti sa Ginoo, mura na siya. Ayaw usba.
Nga naman, kay siya magakurir kanimo, o kung niya magapakita kanimo, kung ikaw na makakba. Nakabantay mo panahon ni Moses? Ang sadiya nga si Moses, musulti sa mga katawan, mingon na yung mga tao, all what God had said, we will obey. Pero sadiya magkapaglaom nga mulakaw na si Moses, pila kadlaw, supak na po. O niya, musulti na po na ginoongan to sa Moses, isulti na po ni Moses kanto sa mga katawan. O niya, ingon po ng mga tao, all what God had said, we will obey. Pastilan. Makapaglaom, si Moses nag-ingon sa mga katawan sa Israel. Deuteronomy 4, versikulo 2. Ingon din makapaglaom ang isulti. Deuteronomy 4, verse 2. Ingon na bala kasulatan, never add anything to what I command you, or take anything away from it. Ayaw dungagi. O sa gisulti na ko nimo, buhata na. O kanya, versikulo 2, panayin nini, then you will be able to obey the commands of the Lord, your God, that I gave you. Makapaglaom, kung imo ning himuon, ikaw makahimos pagtuman sa tanan nga makalagdan niya sa Dios, gihatag nga na kanimo, ayaw dungagi, ayaw kuha-kuhai. Amot ko nakabasa mo libro makapaglaom, na ayo sa kalibro ako nabasahan, simple rin kayo, ang kamala o ang period ray giusab. Ingon dito, bisan kinsa nga wala magatuman sa kasuguan sa Dios, bisan kinsang nagatuman sa kasuguan sa Dios, matinunglo. Kana lang, ikuha lang tong nagatuman, gibutan niya wala. Makapaglaom, bantayan ang pag-ain eh. Nga kita, makahimo sa pagbasa sa Biblia, ayaw dungagi, ayaw kuhay. Katapusan, makapaglaom in conclusion. Makaingon ko. Kini mga butang nga gipadayag sa Ginoo sa Biblia, para sa imuha, para sa kuha, para sa tuwa. Deuteronomy 29:29. Laging din makapaglaom, ayaw gyud huna-huna nga ano mani nga mao mani. Gusto gyud ka mutuon pagdugang? No. Kaning gipadayag sa Ginoo dinhi para sa tuwa, the secret things belongs to the Lord our God. Ingon sa 29, Deuteronomy 29. O niya ingon dinhi, but those things which are revealed belongs to us. Kani gipadayag sa Ginoo belongs to us. Read it, understand it, and then live according to what you have said, what you have read. Makapaglaom, ingon pagidinhi padayon makapaglaom sa verse 29, and to our children forever, that we may do all the words of His law. Tumano na nato, ato na siyang sundon, o niya hangtod-hangtod. Ato mga bata, mukuyog ka nato, pagtuman sa tanan. Makapaglaom, si Pablo nag-isgot, unsaon niya nato pagtuon ang Biblia nga masabtan sa kadaghanan. Muna nga karon, nakibalo naman mo, nga kinipulong sa Dios, it's not coming from me, it's from God. Nakibalo naman mo, unsaon pagtuon, gamay dere, tunga, dito, niya balik na po sa tunga, inana ang pagtuon. So, unsay tambag conclusion ni Pablo. Ni Pedro, 2 Peter 3 verse 17. Ang siya, dear friends, you already know these things. Kibalo na mo, so be on your guard not to be carried away by the deceptions of the people. Batay yung pag-ayo, kibalo naman mo, ayaw mo padala, ilaran mo. What the Bible says, that's it. Muna, adunay rule na to magkapaglaom. What God had said, I will obey. Magkapaglaom, mauni, kung doon yung mga prinsipyo sa kalibutan, nga diin, musapaw sa prinsipyo sa Biblia, ayaw dawata. Kaya kung ikaw gani, dili magmatngon, ingon din who have no principles ka mga tao, then you won't fall from your firm position. Kung ikaw ligon, magbantay, o sabi nga nga, di may mabasa sa Biblia, kaya kanang Biblia, guro sa rakabulyom, ang among basahon, ang encyclopedia. Muna magkaigsunan, magkapaglaom, na yung mga tao nga, we don't care what the Bible says. What we are reading now, kay engineer lagi siya, sa Basilan Hitabo, we will be reading the encyclopedia 24 volumes. I'd like to tell you, encyclopedia can give you all the information, but the Bible can give you the transformation. Makapaglaom, nini kagabion, ako nagaampo, nga kitang tanan unta, magatsugod pagtuon sa pulong sa Dios, magtubo ta. Diha sa kahibalo espirituhanon. O niya, ikaw, ako, kitang tanan, atong sination kanunay. Ang Biblia, kay magatudlo kini, metod ng Kristo. Ingon din makapaglaom katapusan nga teksto. If you look for me wholeheartedly, you will find me. Makapaglaom din kagabion, ang Diyos kawan ka natong tanan, ang atong giya sa atong panaw
for today's journey with God, the Bible, the Word of God. And we can go on, muasangko ta magkataglaom, ngadto sa langit ng puluyanan, ngagiandam sa Diyos, alang katapakampo ta Diyos sa gamahanan ni takna sa gabiyon. Salamat. Ikaw, naghatag ka na mo, kahibalo, unsaan pagtuon ng imong pulong. Himuao Diyos, sa kini mo magigiya ka na mo, sa among panaw, kauban ka nimo, musangko kami ngadtos kaluwasan ug langit nga mo ginadamgo. Salamat ikaw magtubag sa pagkampo. Magapanalangin sa tanan, sa ngalan ni Hesus. Amen.